Diba? Sakit sa puso, pwede rin. Sa leukemia, sa breast cancer, prostate cancer, sa high blood, sa hika, sa ubo, sa goiter. Ang dami pala. Diba? Kasi yung ginawa naman ng VitaPlus sa ating katawan, yung sistema natin ang pinalalakas. Hindi naman gagamutin yung diabetes mo, hindi naman gamutin yung high blood mo. Yung buong katawan mo, ang palalakasin niya. Tanong po, ang gamot ho ba sa diabetes para sa high blood di isa? Pareho ho ba? Iba hindi. Ang gamot sa rheuma, pareho ba nang sa diabetes? Hindi rin, di ba? Ginagawa ng VitaPlus, lahat yung sistema ng katawan mo, palakasin. Kasi pag malakas sistema ng katawan mo, yun ang tutulong sa'yo para gumaling ka. Diba? Kasi ano bang pinakamagaling na doktor dito sa atin? May kilala mo ba kayong pinakamagaling na doktor sa buong bansa? Diba? Sarili po natin ang pinakamagaling na doktor. Bakit? May sakit ka, bigyan ka ng pinakamagaling na doktor ng isang malaking ospital. Tapos sinesetahan ka ng gamot, hindi mo ininom. Diba? Gagaling ka ba? Hindi, di ba? Natural, hindi ka gagaling kasi hindi ka sumunod. Anong silbi ng magaling na doktor? Di ba? Eh kung ikaw inuubo, sinisipot, sumasama ang pakiramdam, wala kang ininom na gamot, natulog ka lang, nagpahinga ka. Pag-ising mo, malakas ka na. Di ba? Ang pinakamagaling na doktor, sarili natin, immune system ng katawan, ang pinakamagaling na doktor. Kahit yung mga incurable disease, pwede mong palakasin sa katawan mo pag malakas ang resistensya mo. Di ba? Kain ka ng nutritious food, supplement ka ng vitamins. Makakatulong yan labanan ang mga germs o ang mga bacteria, virus na pwedeng pumasok sa katawan mo. Diba? Ano yung pangalawang sangkap ng first VitaPlus? Dahon ng sili. Ano bang alam natin sa dahon ng sili? Para saan ho ba yun? Tama ho, pangsahog sa tinola. Gulay po diba? Kasi masustansya daw po gulay pansahog sa tinola, dahon ng sili. Kaya lang, ano bang pwedeng idulot na benepisyo nito sa ating katawan? Diba? Kalimitan, nga, ano bang benepisyo nito sa ating katawan? Kasi gulay, masustansya. Kaya lang, para saan yun? Diba? Ang dahon po pala ng sili, maganda siya sa mga muscle, saka joint pain. Diba? Ibig sabihin, pwede siya sa may mga rayuma, anti-rheumatism din po siya. Diba? Maganda rin po siyang pampababa ng cholesterol, blood sugar, saka blood pressure, anti-stress, anti-fatigue, immune booster. Diba? Yung palang ginagawa ng dahon ng sili. Ang isa pa na gustuhan ko dito, meron po siyang fibrinolytic effect. Ano ho ba yun? Ano ba yung fibrinolytic effect? Ito ho yung makaiwas lumapot ang iyong dugo. Diba? Kasi pag lumapot ang iyong dugo, pwedeng may mabuong dugo. Diba? Pag namuo ang dugo, tataas. Pag tumaas ang pressure ng ugat, pwedeng pumutok. Diba? Pag pumutok, anong tawag doon? Stroke. Diba? Pamilyar po kayo kay FPJ. Palagay ko lahat kilala. Mayaman ho ba siya? Ano mo nagawa ng pera na FPJ nung siya na stroke? Diba? Wala. Kay NBI Director kay Coco, pamilyar kayo sa kanya. Diba? Almost 1 month, 26 days sa loob ng hospital. Ang binayaran niya kulang-kulang 1 million. Makapangyarihan, mayaman. Diba? Kaya lang wala din nagawa kanilang pera. Ang yaman nila. So, ibig sabihin pala, lahat tayo pwedeng magkasakit. Kahit mayaman ka, may pera ka, kahit mahirap, pwede kang pamahan ng sakit. Bakit? Saan mo ba nakukuha ang sakit? Sa pagkain unang-una. Diba? Tungkol doon sa hangin, saka sa tubig. Kung ayaw mo magkasakit, pwede bang hindi ka kumain? Diba hindi? Kung ayaw mo magkasakit, pwede bang hindi ka hihinga o iinom? Diba hindi? So sa ayaw at sa gusto natin, pwede tayong tamaan ng sakit. Kaya lumabas ang VitaPlus para iwasan mo ang mga pwedeng dumating na sakit sa ating katawan. Yun pong ginawa niya. Diba? So yung dahon ng sili, maganda siya makaiwas sa mga stroke. Diba? Saka sa puso, maganda rin. Bakit? Meron po siyang capsaicin, yung phytochemicals niya. Ito ho yung cardiovascular enhancer o stimulant. Nakakatulong pampalakas ng puso. Diba? Paano? Kasi di ba iiwas lumapot ng dugo. Bakit ka ba mag-chest pain? Kasi baka daw may nagbabangang dugo sa puso, yung ugat mo, di ba?
Pag may nagbara yun, di ba, doon nakakatakot kasi hindi masuplayan ang system ng katawan mo ng dugo, pwede kang atakehin sa puso. Ang tawag doon MI, di ba, o yung myocardial infarction, di ba? May nagbarang dugo sa ugat sa puso. Kaya check ang ECG mo eh, di ba? Unang-una, pag nag-chest pain, pa-check ECG kasi makita doon kung may ischemia o may nagbabarang ugat, dugo, babara sa ugat mo, di ba? So, ang ginagawa ng dahon ng sili, iiwasan yung mga ganong pangyayari. Diba? Iwasan lumapot para hindi bumara o hindi magkaroon ng pamumuong dugo. Yun ho ginagawa ng dahon ng sili. Kasi alam lang natin, pang sahog lang sa tinola o kaya sa munggo. Diba? Ano yung pangatlo? Saluyot. Diba? Ano ho bang ginagawa ng saluyot sa ating katawan? Ito ho yung madulas. Isa po siya sa mataas ang fiber na nasa VitaPlus. Diba? Ito naman daw po pala ang nagre-regulate ng bowel movement. Diba? Paano regulate ng bowel movement? Kasi nakarinig na ho ba kayo nang sa loob ng isang linggo may tao isang beses o 2 beses lang dumudumi? Diba? Madami yung ganyan. Sa loob ng isang linggo, 1 o 2 beses lang dumudumi. Diba? Lalo na minsan yung nagkakaedad, hirap na ang motility ng nila, bowel movement. Ginagawa pa na ng saluyot, siya ay nag-regulate ng bowel movement para ka makadumi araw-araw. Kasi isipin mo, yung mga pinagkainan mo sa bahay, itapon mo sa labas ng bahay. Tapos kinabukasan, balikan mo, hindi kunin ng basurero. Ibang baho ng amoy yan. Isipin mo yung kinakain natin araw-araw, hindi mo mailabas araw-araw. Anong pwedeng idulot sa katawan mo? Toxin, diba? Pollution sa katawan. Diba? Ano mong pwedeng mangyari sa atin kung nagiging ganun tayo? Kasi magiging constipated ka, hindi mo malabas ang dumi mo, diba? Anong pwedeng complication ng ating katawan? Unang-una yung kalimitan, almoranas o hemorrhoids. Minsan, magkakaroon ng bleeding hemorrhoids o almoranas. Kulay itim ang pagdumi o may dugo, diba? Okay lang po yun kasi nagagawa agad ng paraan. Ang nakakatakot pong lumabas ngayon o mangyari, pag kulang o constipated o kulang ang fiber mo sa katawan, pamilyar kayo ngayon, umuuso ang colon cancer. Diba? Dati ho, wala niyan. Hindi sikat dati yun eh. Bakit ngayon dumadami ang nagkakasakit ng colon cancer? Kahit mayaman, pwedeng dapuan. Diba? Dahil ho sa mga kinakain. Kasi pag low fiber ang diet mo, pwede kang magkaroon ng mga ganitong klase ng sakit. Yun ang isang pwedeng mangyari sa atin. Kasi dati hindi sikat yung colon cancer eh. Bakit ngayon dumadami? Kasi nabago ang lifestyle natin eh. Diba? Nabago mga kinakain natin. Kaya dumadami rin ang sakit. Doktor, dumadami din. Pansino natin, diba? Bakit ngayon ang daming specialist ang doktor? Dati naman, internist lang, pediatrician lang, saka surgeon, OB. Diba? Bakit ngayon mayroong endocrinologist, diba? Specialista sa hormone, nephrologist sa kidney, pulmo, cardio. Bakit kaya dumadami ang klase ng doktor? Hindi naman nababawasan ang sakit, diba? Dumadami palalo. Kahit dumaming doktor at sakit, dumadami din eh. Diba? Kahit anong gawin namin, hindi namin malaman kung bakit. So dahil sa pagkain na nangyayari, diba? Kasi doon natin nakukuha ang sakit eh. Pansin natin ang high blood o ang cholesterol. Dati ho ba uso ang mataas ang cholesterol? Hindi